Yan. Sarap nga niya, no? Ang ganda po ng sandok niya, guys, oh. Ayan. Dito na muna kami, guys, dumaan sa may barangay ni Kuya Tami. So yan, good morning guys. Yan, magandang umaga. Time check is alas 10 na ng umaga. At ito yung mga bata natin. Yan. Ina-assemble nila yung ating Vietnam kite. Yan. Samantala kami ni Kuya Tami. Bili kami ng aming kakainin. Yan. So nagpalipad na si Kuya Tami ng kanyang saranggola, yung gurion. Ayan. Yung candy niya. Yan guys. Yan. So ang gagawin namin ni Katami is pupunta muna kami dito sa sa landmass. Bibili kami ng aming tanghalian yan. So dito kami magtatanghalian kasama to mga kabataan na to. Yan. Yan. Ito. Yan. Wala no. So yan, bibili na muna kami ni Katami, baka tanghaliin na kami. Yan sa pagluluto. So yan, kita-kits guys. At nandito na nga kami guys sa mismong palengke ng landmass. So ito guys is makalagpas lang ng mismong landmass park na subdivision. Yan. Dito yung bilihan ng mga gulay, prutas, isda, karne at kung ano-ano pa na gusto nyong bilihin guys. Sa mga nagtatanong po dyan, yes po, may available pa po silang dinosaur dyan. Yan. So puro leg part lang daw ang available ngayon. Yan, 20 kilos na lang daw. Kaya unahan na kayo guys. Yan. Dito lang po yan sa tapat or gilid ng landmass park. At sa bandang harapan po niyan guys ng tindahan na yan, doon na rin po namin binili ni Kuya Tami yung aming isasahog sa aming tinolang manok. Yan. Sa mga nagtatanong guys, yes po, 700 kilos po ng manok ang binili namin para sa amin guys. Hindi po yan. So 1.5 kilos lang po ang binili namin ni Kuya Tami. Kasi tinatansya namin kung gaano karami yung kakasya sa amin guys. So yan guys, after po nyan is pumunta kami ng Alphamart para bumili po ng hotdog. Kasi for sure na mauubos or kukulangin yung uulamin naming tinola. At yun yung magiging backup na ulam namin para sa mga bata at ganun din po sa amin. After po namin magbayad or makabili sa Alphamart guys is nag-decide na kami umuwi ni Kuya Tami kasi medyo late na at tatanghaliin na yung aming pagkain. A few moments later. So ito na guys, nakarating na kami ni Kuya Tami. Ito na yung mga bata. Yan. Dala yung aming pinamili. So ito si Rapi, mga kabataan. Yan si Liit. So dito kami magpo-food trip guys. Magluluto kami ng ulam. Yan. Ayan si Jade. Si Toyo. A few inches later. Dito nga guys ay sinimula na ni Kuya Tami na hiwain o gayatin yung isasahog namin sa tinola. Gusto rin kasi namin guys na makapalanghalian ng maaga at mapauwi na rin yung mga bata para makabalik sila sa hapon sa pagpapalipad namin ng saranggola. Sobra naman talaga guys nakaka-enjoy yung mga ganitong pagkakataon. Dahil noon talaga guys is madalas namin itong ginagawa. Lalo na kapag mamimingwit kami at yun na rin yung aming iuulam. Kaya gusto rin namin ni Kuya Tami na ma-enjoy ng mga bata yung mga ganitong moment. Kasi sa panahon ngayon guys, puro cellphone, computer, social media at kung ano-ano pang mga gadgets ang pinagkakaabalahan na ngayon ng mga bata. Alam namin guys sa paglaki nila ay babalik-balikan nila itong video na to para makita nila kung ano ba yung mga pinaggagawa nila noon.
At sa lahat ng mga viewers namin dyan o taga-subaybay ng aming videos, or kung ikaw man ay aksidenteng napascroll sa aming videos, baka ito na ang sign guys. Nayayain mo ang iyong mga kaibigan, pamilya, at sino mang mahal mo sa buhay at magkaroon ng munting salo-salo katulad nito. At kung hanggang ngayon guys ay nakatuto ka pa rin sa aming videos, huwag mong kalimutan mag-like, share, follow sa aming YouTube at Facebook account. At mag-comment ka na rin guys para automatically na may shoutout ka namin sa aming susunod na video. Ay, hindi ka pa makapunta bukas mamaya dito. Ay, wag, sali ka bukas. Alisin nyo kasi yung baka bugawin nyo. Bugawin nyo muna. Ayun, magpalikit na kayo. Ayun, sino ba marunong magpalikit? Ito. Ito si Oha ay si ano? Si Rayo. Rayo marunong. Taga Batangas. Aw, taga. Meron pong mentioning ayun oh. Bakit? Sabi mo hindi, oh. Marunong ka magpalingas. Ako marunong. Pinili ko ni Bibi. Ano rin? So ito ang mga bata natin. Ito sila, nag-aapoy na. Nag-aapoy na. Nagpapaapoy na. Yan, nagpapaapoy na sila. Ayan. Diyan. Alam mo ka lang, sir. Ito yung ano. So grabe po yung apoy. Tinagtarano ni Rayo! Ayan, saan yung ano, yung kutsilyo? Ay, yung kutsilyo doon. Kunin mo yung kutsilyo doon. Ano? Wala pang hiwa yung Hindi, yan natin, gagayatin natin sa maliliit. maliliit. Parang nagsimula na nga ako guys na hatiin yung hotdog sa maliliit na part. Kasi ito yung aming unang lulutuin guys, bago yung aming tinola. Ano ba hotdog yan? Idol. Parang minute. Idol. Init walang tubig. Ay, may lagay mantika. Marami pang kahoy. So ito po ang taga-luto natin si Ang pogi. ito, Chef Boy Rayo. Rayo Place. Boy Rayo. Rayo Place. Ang ganda po ng sandok niya guys oh. Kita mo. Wala sandok. Kaibigan, wala sandok. Made in wood. Made in wood. Yan talaga legit na kahoy. Oo. Kung kayo may sandok na kahoy talaga legit. Lutong-luto na. Gamit na gamit yung kahoy. Kahoy yung pangapoy. Kahoy yung panandok. O, di ba? Oo. Ayaw makuha na pupulot. Ano po guys? Pahirapan po. Tug-tug po yan. Ay, nahirap sa usok. Sanay si Rayo. So si Chef Boy Rayo po yan guys. Kung gusto nyo magpaluto, prito lang ha, prito lang. Hindi mo marunong magluto ng iba yan. Prito na lang ang niluluto, sunog pa. Oh God! Oh God! Toasted ka. Grabe, hinangan mo yung apoy oh, pihitin mo. Pihitin mo yung kalan natin. Ay, yung ano. Na ano na, nabus. Pihitin mo yung kalan, doon lang sa ano, sa low. Hula ko yan. So ito na guys, magigisa na si Kuya Tami ng pang tinola namin yan. Yan, nakabantis po yan guys. No? Malinis-linis ang ano. Ating oil. Chef Totoy. Chef Boy Rayo! Ayan! Mantika, mantika. Yun no? Okay ka, ano? Guys, Ano, papagupit? Ikaw na ito. Ay, Tami. Kasama ko na sila. Ako, Nervyoso. Chef Boy Rayo. So yan guys, ito na po yung aming pastakip sa aming niluluto. Magaling talaga ni Chef Rayo. Malapit talaga. Nagluluto sila guys. Yan, so habang niluluto nila yung aming kakainin ngayong tanghalian, yung aming ibubudel fight. So ang gagawin namin guys is a-assemble na namin to. So na-assemble na pala. Iano na lang namin to guys. Ang flute. So ito, lagyan namin ng flute yan. Tsaka ito is isisiper namin. Yan. Habang naghihintay kami guys na maluto yung aming uulamin,
ay tinatapos na namin ayusin yung aming saranggola. So dyan guys is nilalagyan na namin ng flute at sineset up na namin yung aming Vietnam kite para papaliparin na rin namin. Para habang kumakain kami guys ay nasa taas na at nalipad na yung aming saranggola. Para na rin sumunod din sa akin yung mga bata guys at hindi mangulit kay Kuya Tommy. Dahil medyo busy na rin si Kuya Tommy sa pagluluto at para na rin mabawasan yung mga bata na umaaligid sa kanya. Kasi parot pa rito, ayun, puro alikabok na yung pagkain namin. So ito guys, na-set up na namin yung aming Vietnam kite, yan. So it is 3.7 meters at ito naman ay 3.5 meters, yan. So may float na rin siya guys. Yan ang kanyang float. Yan. Ito rin guys, itong sa yan. 5-15 po. So gagawin namin dyan guys, standby muna namin siya dyan. Tapos kakain muna kami doon. Yan. So luto na raw yung aming ulam. Kakainin namin. So kaya dito na muna kami guys. Yan. Yan na guys. Yan. Luto na yung aming pagkain. Yan, nakapagtimpla na rin kami ng juice. At ito na rin yung mga kabataan. Yan. Ako, napasawsaw na. So ito yung aming Tinola! yan, tinola. Napakasarap nga niya, no? Bing, siya, buyo. Dilaw? Tingnan mo yun. Kaya, taga Ben, kaya. Atras. At dito na nga guys lumabas yung aming problema. Matapos namin party-partihan guys ay halos wala na nga natira sa aming kanin. At yun yung isa sa pinakakulang talaga na naihanda namin o napaghandaan namin ni Kuya Tommy. Kaya ang ginawa namin kung ano na lang yung natira ay yun na lang yung kakainin namin ni Kuya Tommy. Kasi ang importante naman ay makakain lahat ng mga bata at mabusog sila. At yun na nga guys, sinaga namin yung gulay-gulay na lang ng tinola at mga natitirang hotdog ang kinain namin ni Kuya Tommy dyan. Sige na, Rohan. Pray na. Tayo. Sige na, mag-pray na kayo. Pray na kayo sa pagkain. Ng anak, ng Espiritu Santo. Pray na. Son, the Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord. Thy bounty, our Lord, amen. Amen. Kain na. Walang away ah. OJ! So ito na guys, sa mga bata, yan. Hi guys! Pagkakain, tulog. Ito grabe itong dalawang to oh. Hi guys! Dito ang mga unggi ko So ito, Masarap pa tulog dito. yan. Ayos kay Tommy. Guys, kami nung Tamang tulog. Ayan. At pagkalipas nga ng ilang minuto guys, ay isa-isa na namin pinalipad yung aming saranggola. Nandun na sila. Na dinadala. Laruan. Ano dito, boy? Hindi pa rin katanga. Okay, ito dyan. Wala na, tumaas na. Yan. Ayun. Ang layo ng inabot eh. Ito kanina umangat. Siya umangat. Lumipad. Umangat. Mama, Wanyet, papampang kita. Tara, Nyet. Alis ka niya, ayan na. Ayan! Ayun.
So ito guys, yan, lumabas kami ni Kuya Tommy. Bumili kami ng tinapay tsaka kape. Yan. So ipabalik na ulit kami doon sa tinatambayan namin. Sobrang lakas ng hangin ngayon guys, as in sobrang. So yan. Hindi ko lang kung naririnig nyo. Yan yung isa namin. Ito yung isa. Yan. Saan yung guryo mo kay Tommy? Ito yung guryo na isa. Grabe, napakataas. Sobrang lakas ng hangin guys. Parang talaga bagyuhan talaga yung hangin na yun. Sobrang lakas. So babalik na kami doon. So pabalik na kami ni Katami. Bumili kami ng Japanese sa kape. Hindi ko alam kung kinuha na nila yung tubig na mainit. Kumuha sila ng baso. So yan guys, nandito kami nandito na kami ngayon guys sa tambayan namin ni Katami. Yan, nagkabit ako ng 2 duyan, tsaka yung duyan ni Katami. So ito yung aming Vietnam kite na isa, at ayun yung isa. Yan, sobrang lakas guys, sobrang lakas ng hangin talaga, sobrang ingay nung aming yan, hindi ko alam kung naririnig nyo guys. At dito na nga guys ay merong hindi inaasahang pangyayari. At yun nga guys ay sinasabihan kami ng mga bata na meron daw papuntang 2 bata na taga kabilang subdivision o Christine Village subdivision. Sinabi nila na papunta daw yung 2 bata doon malapit sa pinagpulunan namin ng tali ng aming saranggola. At doon na nga guys ay walang takot na pinutol talaga nung isang bata na may hawak na pangtabas ng damo yung aming mismong tali. Pinabol namin guys ni Kuya Tommy yung batang yun. Dahil medyo malayo kami guys, hindi namin inabutan at dire-diretso sila pabalik dun sa kabilang subdivision. Hindi na rin namin guys na videohan dahil medyo mabilis yung pangyayaring yun. Hindi na nga namin guys alam dyan kung ano yung gagawin, kung uunahin ba namin habulin yung bata o uunahin namin habulin yung aming saranggola. So mabuti na lang guys yung aming saranggola ay dyan lang bumagsak sa may landmass park at sumabit sa kuryente. Mabuti lang din guys nakakilala ko din yung nakakuha ng aming saranggola. Pero hindi na rin namin guys nakuha yung kabuuan ng tali dahil sumabit na rin to sa poste ng kuryente. Sa mga time na yan nga guys naputol lang aming pag-video dahil naubos na rin yung oras namin sa pagkuha ng saranggola. Ganun din sa pag-alam kung sino ba talaga yung pumutol ng aming saranggola. So ayan guys, gabi na. Yan, hindi ako nakapag-vlog kanina nung nagpapalipad kami kasi nga may nangyari guys. So nandito ko ngayon sa kanto, inaantay ko si Kuya Tommy. So alas 7 na. At pupuntahan namin guys yung nanglagot o nagputol ng aming saranggola kanina. So as in pinutol niya guys, hindi ko alam kung naririnig niyo ako na malinaw. Yan, pinutol niya talaga yung mismong saranggola namin, yung mismong tali. Sobrang lakas ng loob guys nung bata ngayon na taga Christine. So nag-uwian na kami nila Kuya Tommy, tapos dinaanan ko dito si Kuya Tommy para puntahan namin yung mismong pumutol ng saranggola. So nakilala namin yon kasi pamangkin o pinsan ko yung yung kaklase ng bata ngayon, yung isa sa mga kasama nun. So inatay ko si Kuya Tommy, tapos pupuntahan namin sa Christine Village yung at nas Kuya Tommy yan. Bakit? So ito na guys, papunta na kami ni Kuya Tommy sa Christine Village. Yan, so pupuntahan namin yung yung pumutol ng saranggola namin, yung isa sa mga kasama niya. Yan, tingilalanin namin guys. Kasi ang nangyayari, kami pa yung binabaliktad nung magulang niya to, tiyahin, nung nakaputol. So ito guys, yan. Update na lang namin kayo guys mamaya. So medyo maingay kasi nasa kasada kami. Dito na muna kami guys dumaan sa may barangay ni Kuya Tommy. So yan, papabarangay na muna namin yung mga bata ngayon. Yan, aming barangay yan. So yan. So yan guys, kakauwi ko lang. Yan, kakauwi lang din namin ni Kuya Tommy. Yan, hinatid ko na si Kuya Tommy sa kanila. So galing kami guys sa barangay. At yun na nga guys, ang nangyari is nireport namin yung mga bata guys. Kasi nga guys, hindi na talaga namin inaasahan na magagawa ng isang bata yun. Yan. Kahit ako kahit si Kuya Tommy, hindi rin namin paano i-explain bakit gano'n na lang yung kabataan ngayon. So, yan guys, so kasi
hindi naman kasi siya guys ordinaryong guryo na gawa lang sa kawayan. So kailangan din namin talagang habulin or turuan talaga ng leksyon yung gumawa nun kasi parang magiging normal na sa kanila yung gumawa ng ganun kasi yung batang yon guys is pumunta talaga doon sa mismong area ng pinagpapaliparan namin na may dala-dala siyang kulikol or pantabas ng damo. Yan. Yun nga guys. So baka bukas is tawagan kami sa barangay para ipatawag yung mga magulang. So ang habol lang naman namin doon guys is yung hindi damage na nagawa nung bata. Ang habol lang namin doon is yung mapagsabihan or mapangaralan yung bata na gumawa nun guys. So yun lamang guys at dito ko na i-end yung aming video. So hindi na ako nakapag vlog kanina kasi ganun yung nangyari. Naubos yung oras namin dun sa sa paghahabol dun sa saranggola tsaka dun sa batang pumutol ng saranggola namin. So yun lamang guys. Yan. So kahit pa paano naman naging maganda yung araw namin ngayon. So nag-boodle fight kami, nagpalipad kami ni saranggola. Dito na lamang guys. Sana patuloy nyo supportahan yung aming channel yan kahit ganito lang yung aming ginagawa. So peace.